I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, no, mayroon tayong upload videos, updates. Mayroon po tayo na unang video na in-update, no, tungkol dito sa issue ng PhilHealth. Ayun na nga, kumbaga si Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaliwanag. Kasi mga kababayan, itong mga dilis nagpapakalat ng fake news sa social media na ang pundo daw ng PhilHealth kinurakot. Paano nyo naman nasabi? Yan ang hirap sa inyo. Nakikita nyo yung PhilHealth, pero yung dating sekretary ni dating Pangulong Digong, ito si Duque, na nagkaroon ng issue dito sa DOH, di ba? No. Bakit Bakit siya ay nakapagpiyansa? Di ba? Bakit nakapagpiyansa si Duque? Kasi may anomalya nangyayari sa hinawakan niyang ahensya that time. Kung makapagsalita kayo, malinis yung po nyo ngayon nasa hot issue di ba? Sa confidential fund. So dahil dito guys, basahin natin ng bahagya, saka panoorin nyo po yung statement ni President and Chief Executive Officer PhilHealth, Mr. Ledesma, para malinawan po lahat. Tigil-tigilan nyo na magpapakalat ng fake news. Walang korupsyon dito sa PhilHealth. Ang problema lang yung sistema. Si Pangulong Marcos Jr. na nga ang nagsabi. Kayo naman, basahin ko dito mga kababayan, okay? Ito guys, courtesy po ng People's Tonight. Ayon sa taon ng audit report ng Commission on Audit, which is ang COA, ang COA, kulang at maraming mali ang data entries ng 1.3 milyong beneficiaryo ng PhilHealth Insurance Corporation. Bukod pa sa halos 270,000 membro ng senior citizen ang pagdoble ang entry. Yung sistema, ang problema, may mali. At 4,062 pumanaw ng membro ang nananatili pa rin sa PhilHealth members. You see? Ibig sabihin, tama ang Pangulo. Sa sistema ang problema. Sa database. At sa billings ng Department of Budget and Management. Which is ang DBM. So, ibig sabihin guys, baka itong problema na ito, nagkanda buhol-buhol, nagkanda dubli-dubli, baka sa panahon pa ng mga nakaraan. Ngayon lang nakita. Di ba? So, dahil dito mga kababayan, tuloy. Ang sinabi po dito, ipinunto rin ng COA sa report nito na natukoy sa datos ng matatandaang membro na 1.3 million enrolled beneficiaries o 15.5% nakabuuan ang kung hindi kulang-kulang ay maraming maling detalye. You see? Uulitin natin. Walang korupsyon sa PhilHealth. Kahit zero subsidy man yan, mga kababayan, malaki pa din ang pundo na kaya pa nilang bayaran. Kung ano po ang dapat bayaran sa ating mga kababayan. Malaki po ang pundo. Sa tingin nyo kaya, if ever na walang pundo ang PhilHealth, sa tingin nyo pabayaan ni Pangulong Marcos Jr.? Of course not. Hindi niya kayang pabayaan yan. Gagawan ng paraan para mabigyan ng pundo. Kailangan ng taong bayan yan. Hindi matiis ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang pakatandaan nyo. So, dahil dito, mga kababayan, tuloy. Sa kabila, sa mga ito, ang middle initial lang. Sa halip ng buong middle name, ang naka-encoder, walang middle name. Mali spelling ng pangalan, hindi na-encode ang first at second name at iba pa. So, malinaw dito, mga kababayan, ang mali ay yung sistema sa database. Di ba? Dudoble. Yung first name. Walang middle initial ba? Kabilang sa mga ito ang middle initial lang. Sa halip na buong middle name ang naka-encode. Walang middle initial name. Mali ang spelling. Yan ang problema. Ito po ang problema ng PhilHealth. May mali. Dito sa sistema nila. So I think mga nakaraan pa ito. Baka ngayon lang nakita. Correct me if I'm wrong. So, malinaw na malinaw dito mga kababayan, walang korupsyon sa PhilHealth. Malaki, bilyon-bilyon
ang pundo ng PhilHealth. Oh, sinabi na niyan ni Pangulong Marcos Jr. sa video nating unang in-upload. In-upload po natin yan sapagkat para malaman ng taong bayan, itong mga pakalat ng dilis sa social media, mali. Huwag kayong basta-bastang maniniwala. Sa ating mga kababayan, mga beneficiaries, huwag po kayong maniwala sa mga fake news. Nga, mag-research kayo, pumunta kayo sa PhilHealth website, malaman nyo doon ang katotohanan. Sabi ko nga, bago kayo kumuda, manira, mag-research kayo muna. Yan po ang katotohanan. Walang korupsyon, sistema lang ang problema. O anong problema ng mga dilis sa PhilHealth? Alam nyo mga kababayan, simple lang yan. Kaya ginagawa ng mga DDS yan, nagpapakalat na kuno, mayroong korupsyon sa PhilHealth. Which is wala naman. Ano lang nila yan paninira lang nila. Bakit? Ang gusto nila kasi makuha ang simpansya ng taong bayan na paniwalaan sila na totoong may korupsyon, na nawala ang pera ng PhilHealth. Alam nyo, hindi BO-BO ang majority ng Pilipino because they all know. Na ang Pangulong Marcos Jr. very organized yan. Alam na alam po niya yan. Do you think pag walang zero, pag zero subsidy ang PhilHealth, pabayaan ng Pangulong? No, of course not. Hindi. Gagawa ng paraan yan. Hindi pwede naman yun. So dahil dito mga kababayan, kaya gusto nilang sirain ang Marcos admin at ginawa nilang sangkalan itong PhilHealth na ito para matakpan yung issue ni Garutay. Na sa tingin kaya ninyo, maniniwala ang Pilipino sa mga patutsada ng DDS? No! Kilala na ang mga ugat ng mga yan. Nagpa-spread ng fake news yan. Itong mga nag-i-spread ng fake news, yan mga kurakot yan. Manduruga sa mga yan. Yan ang katotohanan. O, tuloy. Binanggit din ng COA ang pagduduble. At minsan ay triple pang data entries. 266 and 1,665 senior citizen na membro ng PhilHealth. You see? Lahat naman tayo nagkakamali mga beswa. Pero yung pagkakamali, ayusin, maibalik sa dating kumbaga sa dating sistema na maganda, organized. Di tapos, yun lang naman ang problema, ang sistema. Mali-mali. So ayusin ng PhilHealth yan. Madali lang naman yan na ayusin ng PhilHealth. Di ba? Ang hindi madaling ayusin itong nangungurakot sa confidential fund. Di ba? Kasi bawal sa batas yan. Yung wawaldasin mo ang pera ng taong bayan, bawal po yan. Itong sistema, wala naman sa batas yan ang tanging gagawin lang ng PhilHealth dito is ayusin. Di ba? I-organize dapat. I-itemize lahat. Di ba? Ayusin yan. Soon as possible, maayos na yung sistema. Sinabi na ni Pangulong Marcos Jr. Kaya kung in-upload ito, para ma-inform ang taong bayan, i-close the book nyo. Wag na kayo maniwala sa mga fake na mga kurakot na nag-spread ng fake news sa social media. Mga kurakot yan guys, maniwala kayo man sa hindi, mga kurakot yan. Yan 4,000 PhilHealth members nasa database pa kahit patay na. You see? For sure guys, baka itong mga nangyari panahon pa ni yung isang masamang Judas. Di ba ngayon lang siguro nakita. Lumabas na 4,000 membro ng PhilHealth ang nanatili pa rin sa members database. Habang kung hindi, kulang ay mali-mali ang milyong iba ang datos ng kumpanya. Nagpagbubunyag ng Commission on Audit. Yes. Di ba? At least ang COA, ginawa din niya ang kanyang trabaho. Maganda naman ito para maayos yung sistema ng PhilHealth. Mali-mali nga. Di ba? Ayan, ang problema, yung sistema. Siyempre, mga kababayan, lahat tayo nagkakamali. Pero, maaayos din yan. So, dahil dito, malinaw na malinaw siguro sa atin, itong issue sa sistema lang. Walang korupsyon. So, para kompleto, detalyado, mga kababayan, panoorin nyo yung short message ni President Chief Executive Officer PhilHealth, Mr. Ledesma, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload videos. Bye. And babus. God bless Philippines. Eto na. Afternoon, dear members of PhilHealth. In relation to the bicameral conference committee's recent decision not to provide PhilHealth with government subsidy for calendar year 2025,
Allow me to assure everyone that PhilHealth will continue to pay for the health benefits of all Filipinos, with or without government subsidy. It is our goal to finance the best care and benefits available. The decision of the Bicameral Conference Committee reflects its wisdom. The BICAM understands PhilHealth's capacity to continue managing the National Health Insurance Program given its surplus funds. Our financial position is strong and sufficient to sustain our operations, with a total of 281 billion in reserves and 150 billion pesos in surplus funds as of October 2024. Wow. On the other hand, our investment portfolio as of November 2024 already reached 489 billion pesos. We shall do better to provide reasons for the provision of government subsidies, which are vital to ensuring long-term improvements. We are deeply aware of the impact healthcare costs have on Filipino families, and we remain dedicated to enhancing our benefit packages and reducing out-of-pocket expenses so that every patient feels the security of their health insurance. Rest assured, all PhilHealth benefits will continue to be paid and will even improve. PhilHealth stands with every Filipino in our shared goal of achieving universal health coverage and a healthcare system that you can always trust and rely on. Together, we will overcome these challenges and continue to strengthen our commitment to your health and well-being. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Mr. Emmanuel R. Ledesma Jr., President of Chief Executive Officer ng PhilHealth. Sa ating mga kababayan, huwag po kayo mag-alala at huwag po kayo maniwala sa mga palabas at mga relatibong fake news ng mga dilis. Sinisira nila lang ang mga kapakanan ng paniniwala ng taong bayan tungkol dito sa issue ng PhilHealth. Zero subsidy man yan. Nako, magtiwala po kayo sa pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Dahil kahit kailan, hindi niya kayang pabayaan yan. Talagang gagawa niya naman ang paraan kung walang pundo ang PhilHealth. Maniwala kayo at sa hindi, ang Pangulong Marcos Jr. hindi niya po kayang pabayaan ang PhilHealth. Pero dahil dito, sa magandang balita na ito, tigil-tigilan nyo mga dilis ang inyong mga pagpapakalat ng fake news. May sapat pundo ang PhilHealth na kayang tustusan ng pangangailangan ng sinuman. Mga kababayan, siguro malinaw naman po sa inyo ito. Tama na po yan. Yung pagpapakalat ng fake news ng mga dilis, close the book nyo na yan. Magtrabaho na kayo. Intindihin nyo yung sarili nyo. Ang atupagin nyo, yung pangungurakot ng puon nyo na si Piatos. Nasa hot issue siya ngayon. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. God bless Philippines!